features yan ang kontrolado natin. Alam niyo po ba kung ilan lamang? Siyam lamang po. Out of 48. 21 po okupado ng Vietnam. 7 okupado ng China. 5 okupado ng Malaysia. 1 okupado ng Taiwan. So we lost not only a square inch of our territory. Hindi po square inch ang 21 land features. Hindi po square inch ang 5 land features. Wala. So ibig sabihin po, inagaw na po ng iba ang dineclare natin na teritoryo natin. Pero, bakit China lang ang ating pinagpuputukan ng buti? Bakit maganda ang relasyon natin sa Vietnam at hindi sa China? Bakit maganda ang relasyon natin sa Malaysia kung saan sinakop niya ang Sabah? Teritoryo natin sa US. Teritoryo natin yan. Tanong natin sa US. So, ibig sabihin, kaya po nating makipagsundo sa ating neighbors na hindi dapat dadaan sa kaguluhan. Bakit hindi natin magawa yan sa China? Alam niyo po ba kung bakit? Dahil tayo ay nagpapa-apekto sa isang foreign power. Gagalit si Uncle Sam. Yun. Kaya dapat iwas po tayo sa gulo. At dapat sa halip na sundin natin ang dikta ng Estados Unidos, sundin po natin ang sentimiento ng ating neighboring countries in ASEAN. Ano ba ang sinisigaw ng neighboring country natin sa ASEAN? Let us declare the region as a zone of peace, freedom, and neutrality. Yan po ang dapat nating paglaban. Hindi po pagkunuhan. And lastly, gusto ko pong i-end yung aking pananalita sa ina-advocate ngayon ng China. Alam niyo po ba, ang China ngayon na nagdiriwang ng kanilang 70th anniversary of the principle of peaceful coexistence. Napakaganda po niyan. We need peaceful coexistence, not a strategic competition in the South China Sea. Yan po ang dapat nating gagawin. Okay. At alam niyo ba, sa loob po ng mahigit 1,000 taon, dating back as early as the 5th century or 6th century BC, ang South China Sea was not the sea that divided the Filipinos and the Chinese. The South China Sea was the source of our connection, not division. So huwag po natin hayaan na ang South China Sea ay naging bahagi ng ating pagkakawatak-watak. The South China Sea is the source of our connection with the Chinese. At alam niyo po ba, na kaming mga members ng academic community, napakarami na po namin pag-aaral on how to promote cooperation rather than competition in the South China Sea. At ano po yan? Magbabanggit po ako ng 5 na nakasaad sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea that was signed by China and ASEAN in 2002. Ano po ba yung areas of cooperation na pwede natin gawin? Number 1, marine scientific research. Kailangan po natin yan para maproteksyonan po natin ang yamang dagat ng South China Sea and kabuang West Philippine Sea. Second, marine environmental protection. Third, search and rescue operation. Fourth, cooperation in the area of safety of navigation at sea. And finally, 5, cooperation in the area of combating transnational crimes. Yun po ang dapat natin pinagtutuunan ng pansin. Paano maipopromote ang cooperation rather than competition in the South China Sea. And finally, baka nalilito po kayo kasi sa aking pananalita, pinaghahalo-halo ko po yung salitang South China Sea at West Philippine Sea. Alam niyo po ba yung pagkakaiba niyan? Hindi po interchangeable ang dalawa na yan. Ang West Philippine Sea po ay ginamit nating label to discuss the waters that we claim that part of our sovereign rights. Bahagi lang po yan ng South China Sea. Ang West Philippine Sea po ay 30% lang po lamang ng kabuuang South China Sea. At 30 dagat ang nakabilang po sa West Philippine Sea. Lahat ng dagat o tubig na nakapalibot sa Kalayaan Island Group
lahat ng tubig na nakapalibot sa Scarborough Shoal at ang tubig na nakapalibot sa Luzon Strait. Yan po ang West Philippine Sea. So hindi po siya, pag sinabi natin West Philippine Sea po, hindi po natin tinutukoy yung kabuuan South China Sea. At ang South China Sea po, tatlo po ang major kanyan, areas of competition. Para sa yan, pinag-aagawan lang po yan ng China at ng Vietnam. Spratlys, pinag-aagawan po yan ng 5 bansa. At ang Scarborough Shoal, Pilipinas lamang po at China. Pero ito po ang naging problema. Dahil po sa international arbitration, dineclare ng international arbitration ng Scarborough Shoal ay traditional fishing grounds ng mga user states. So naging international siya ngayon, hindi lang bilateral in nature. Sa makatuwid, sa pag-aaral po namin mga eksperto, ang South China Sea ay hindi po lamang issue na nababasa natin sa media kung saan pinapakita na flashpoint of conflict po siya. Yan po ang narrative ng West. Ang narrative po sa ASEAN, we will declare the South China Sea as a zone of peace, friendship, and cooperation. Mabuhay po kayong lahat.